Aban Nava, Dave Ildefonso at Kaylan Chongson ayaw pumirma ng kontrata sa kanilang mother team. Pero bago ang balitang yan, paki-like and subscribe naman po ang aking YouTube channel, Ron Tatoda, para po sa suporta. Inooferan ng San Miguel Beer ang kanilang rookie na si Aban Nava ng 2 years contract with salary 200,000 per month. Subalit hanggang ngayon ay di pa rin pumipirma si Nava ng kontrata. Sa isang rookie at di pag-aanong impressive ang laro, ay swak na ang 200,000 per month. Siyempre, wala pa siyang napatunayan sa PBA. Kaya dapat, kung gusto niya na malaking sahod, ay ipakita niya na deserve siya sa sahod na gusto niya matanggap. Para naman kay Dave Ildefonso, siya naman ay hinihintay ng batang Northport na pumirma ng kontrata with a maximum contract of 2 years. Napakaswerte ni Dave Ildefonso. Maximum contract agad yung pinapipirma sa kanyang kontrata. Subalit, hindi nagre-report at hindi nagpapakita si Dave Ildefonso. Magbubukas ng PBA Governors Cup. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakasundo ng batang Northport. Advice ko lang kay Dave Ildefonso, sayang yung kontrata kung di mo pipirmahan, Dave Ildefonso. Napakalaking tulong mo sa batang Northport. Ikaw ang magiging future superstar ng kanilang team. Kaya tanggapin mo na yung offer. Sayang yan. Magandang offer na yan. Sa kaso naman ni Kaylan Chongson, ay di pa rin napapapirma ng kontrata ng rain or shine si Chongson. Ayon sa source, namimili ng PBA teams si Chongson na gusto niya paglaruan. Hindi po pwede yun kasi ang may right sa kanya at nag-drop sa kanya ay ang rain or shine, Elasto Painters. Kaya hindi siya pwedeng mamili. No choice siya kung pipirma siya o hindi. Pag hindi siya pumirma, ay sayang ang karir niya, walang kukuha sa kanya dahil ang may right sa kanya ay rain or shine. Kung gusto niya lumipat na ibang PBA teams, pakita niya muna na deserve siya at karapat-dapat siya. Kaya kung kay Chongson lang, pumirma ka na ng kontrata pare, sayang yung kontratang ino-offer sa iyo ng rain or shine. Sa mga nabanggit na mga rookies, ay napakaswerte nila at may mga kontrata na sila sa kanilang mga mother team. Sigurado na ang kanilang future. Kaya dapat magpakitang gila sila sa PBA. Kung gusto nila na malaking sahod, ay pakita nila na deserve nila yung sahod na gusto nila matanggap. Napakarami nagpa-drop sa PBA. Iilan lang ang kinuha at nabigyan ng kontrata ng kanilang mga mother team. Sa kaso nitong tatlong player na to, may baliktad ang nangyari. Sila ang binibigyan ng maximum contract. Subalit, ayaw nilang pirmahan yung mga kontratang binibigay sa kanila. Baliktad ang nangyari. Sila ang namimili ng sahod na gusto nila. Sila ang masusunod. Aba, para ka lang nag-a-apply ng trabaho. Pag baguhan ka pa lang, mag-i-start ka talaga sa minimum na sahod. Huwag ka mag-expect na maximum magandang ibibigay sa iyo. Siyempre, under observation ka pa. Kailangan mong ipakita na deserve ka sa gusto mong matanggap na sahod. Tsaka ka pa lang mapopromote at mabibigyan ng malaking sahod. Kaya sa mga rookies na to, mag-isip-isip kayo. Napakapalad yun, nabigyan kayo ng kontrata at makakapaglaro kayo sa PBA. Dream come true. Kaya, huwag sanang ganun ang mga attitude nyo. Dahil mapalad kayo at makakapaglaro kayo sa PBA. Shoutout po pala sa aking kaibigan na si Eric Evangelista, aking kababata. Pare, binati na kita pare. Then, shoutout din po sa lahat ng mga sports viewers. Sa mga nagtitiwala kay Ron Tatoda, salamat po.